lahat? Parang konti lang ang tao. Magandang umaga po sa ating lahat. Parang galit na yung iba. Meron po akong tanong, mga kapatid. Ano po ang mas masaya? Ang binibigyan o nagbibigay? Lahat po ng sinasabing mas masaya ang nagbibigay. Pakitaas po ang kamay. Mga nagbibigay. O, sige po, itaas niyo po yung kamay ninyo hanggang matapos po ang aking homilya. Lahat po ng sinasabing mas masaya kapag ikaw ay nabibigyan. Pakitaas po ang kamay. Ito po yung mga kunwari. Alam niyo mga kapatid, nagbibigay ka man o nabibigyan, ikaw ay nagkakaroon ng kasiyahan. Bakit ko po natanong ito? Sapagkat gusto ko lamang pagbigyan ng pansin sa diwa po ng ating mga pagbasa ngayon, ang kahalagahan po at ang kagandahan ng nagbibigay. Kahit sa nabibigyan, kapag ikaw ay tumatanggap, ikaw din ay nagpapahayag na ikaw ay nangangailangan. Kapag ikaw ay nagbibigay, ikaw din ay nagpapahayag na ikaw ay tumutulong. Kaya nabanggit ko kanina, mga kapatid sa pananampalataya, nagbibigay ka man o nabibigyan, nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Pero po meron pong mas madiin na kasiyahan kapag ang tao ay nagbibigay. Amen? Diba? Kung balikan nyo ang iyong experience, kapag ikaw ay binibigyan, ang sarap sa pakiramdam. Bakit? Dahil feeling mo napapahalagahan ka. Diba? Feeling mo binibigyan ka ng panahon. Which is tama po naman, nagbibigay ng kasiyahan. Pero kapag ikaw ay nagbibigay din, mga kapatid sa pananampalataya, meron ding malalim na dahilan kung bakit ka nagiging masaya. Lalo na kapag yung ibinibigay mo ay nakikita mong ginagamit ng taong binigyan mo at nakatulong. Bakit ko po binabanggit yung mga bagay na ito, mga kapatid? Dahil po sa ating mga pagbasa ngayong linggo, ito rin po nagbibigay sa atin ng punto upang pagnilayan ang diwa ng pagbibigay. Kapag ang tao nagbibigay, masaya. Kapag ang tao nakakatanggap na bibigyan, masaya. Pero bigyan kagaya ng akin nabanggit, bigyan ng diin ang diwa at ang kagandahan ng nagbibigay. Dahil ang likas sa tao ang hindi lamang tumanggap, kundi ang magbigay. O, tignan mo nga ang iyong katabi kung nagbibigay yan. Baka mukha niya lang parang gusto niya binibigyan lang, Sa ating unang pagbasa, mga kapatid, tignan po natin yung babaeng balo, Konti na lang sa kanyang karukhaan din, Konti na lang inilaan pa niya kung anong meron siya, tinapay at konting langis, kay Elias, isang alagad ng Panginoong Diyos. Kung sa praktikal na pagtingin, mga kapatid, bakit mo pa ibibigay yung konting meron sa iyo? Pero ibinigay niya kung anong meron siya, kahit konti. Sa ating ikalawang pagbasa, ano naman ang binabanggit dito? Ang pagbibigay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng kasalanan. Makikita po natin siya ay babalik, At ang kanyang pagbibigay ay hindi lamang basta-bastang pagbibigay ng buhay. Kung anong meron siya, ibinigay niya. Sa ating pong ebanghelyo, mga kapatid, ang babaeng balo, sa kanilang pagparoon sa templo, nakita ng ating Panginoong Yesus, marami pong nagbibigay. Sabi ko nga, likas sa tao ang magbigay. Pero napakagandang tignan kung ano yung diwa, kung paano tayo nagbibigay. Yung mga mayayaman nagbibigay.
Yung mahirap na ito, sabi ng ating Panginoon, ay kanyang pinuri. Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ang nagulot ng higit sa kanilang lahat. Can you imagine, no? Nakita ng ating Panginoon at pinuri niya yung babaeng ito na nagbigay para sa kanya ng higit sa lahat ng nakikita niyang nagbibigay. And for sure, marami, no, ang nagbibigay ng mas malaki kaysa sa babaeng balong ito. Dahil sabi ng ating Panginoon, in her poverty, she gave everything. Sa kanyang karupaan, ibinigay niya ang lahat. So makikita po natin ang kanyang pagtitiwala sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng kailangan ng tao. Alam niyo mga kapatid, no? Likas sa tao ang magbigay, pero napakarami pong klaseng kung paano magbigay ang tao. Lalo na ngayon, no? Tayo na naman, marami tayong mga naging problema dala ng mga bagyo, no? Ang tao nagbibigay, sobra-sobra, no? Napakagandang tignan. Pero alalahanin din po natin mga kapatid, no, na ang pagbibigay ay hindi lamang pagbabahagi kung anong meron tayo, kundi ang pagbibigay po ay isang kalikhaan sa tao na siyang tumanggap ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya ang taong nagbibigay ay hindi lamang nakikita niya ang kanyang ibinibigay, kundi ito po ay nanggagaling sa diwa na siya ay binigyan ng Diyos. For sure yung babaeng ito mga kapatid, alam niya na kung anong meron siya ay ibinigay ng Diyos. Yung babaeng balo sa ating unang pagbasa, kaunti na lamang alam ng Panginoon, sabi niya, na kaunti na lang pero ibinigay niya pa rin. Bakit? Alam nila na kung anong meron sila ay galing sa Diyos. At kapag nakita ng tao yung bagay na ito, lalo siyang nagbibigay dahil kung anong meron siya ay nakikita niya na bigay ng Diyos. Mga kapatid, sa pananampalataya, napakagandang bigyan ng pansin yung diin kung bakit tayo nagbibigay. Maalala ko na naman yung mga nagbibigay sa mga nasalanta ng bagyo. Diba? Alam niyo po sa amin, sa seminaryo noon, kami po ay sort out yung mga inihiwalay yung mga bigay-bigay, material things, pera man yan. Nakakatuwa kung minsan na nakakalungkot dahil yung mga natatanggap natin, imagine, no? Yung mga nabagyong tao. Imagine, yung matatanggap mo, meron pang high heels, merong gown. Imaginin mo yung mga nabagyo, nakasuot ng gown, naka-high heels, no? Habang nagtatanggal ng mga putik doon, putik dito. You see, my dear brothers and sisters, yung diwa ng pagbibigay. Kaya nga sinasabi niya, pinuri ng ating Panginoon, hindi sa laki ng ibinigay ng babaeng ito, kundi sa kanyang ibinigay na papaloob dito kung paano niya nakikita ang kanyang natatanggap at ang kanyang natatanggap ay galing sa Diyos. Kaya nga kung nakikita rin po natin yung bagay nito mga kapatid, tayo po ay hindi hinahadlangan ng anumang bagay na magbigay ng lahat-lahat sa Diyos. Hindi naman natin sinasabing ibigay mo kung anong meron kang kayamanan, no? Sa Diyos literally. Pero yung diwa ng pagbibigay, ang pinupuri ng ating Panginoong Hesukristo sa babaeng ito. Pwede niya sanang ikabuhay yung kanyang ibinigay, pero ibinigay pa rin niya sa Diyos. Dahil alam niya na ang kanyang pagbibigay sa Diyos ay susuklian niya ng siksik, liglig, umaapaw na biyaya. Kayo nga mga kapatid sa pananampalataya, kayong mga lingkod ng simbahan, kayong mga nagsisimba, alam ko po, no, na hindi kayo pinapabayaan ng Diyos.
Kahit ang dami pong sinusuong ng mga problema, dahil kayo ay nagbibigay ng iyong talento, ng iyong oras, ng iyong kayamanan para sa simbahan, para sa Diyos, nakikita po ng ating Panginoon yung inyong ginagawa. Kung ang pagbibigay po natin ay dala ng tiwala natin sa Diyos, pagmamahal natin sa Diyos, pagdepende po natin sa Diyos, dahil hindi po natin lahat kayang gawin. Kung wala ang ating Panginoong Diyos, hindi po natin magawa. Nakikita ng Diyos yung mga bagay na ito. Kaya nga, kapag nakikita ng Diyos ang diwa ng iyong pagbibigay, ikaw ay Kanyang pupurihin at bibiyayaan. Kailanman yung babaeng balo na nagbigay kung anong meron siya kay Elias, hindi na nawalan yung kanyang sisidlan. Kapag ang isang tao nagbibigay para sa ating Panginoong Diyos, nakikita niya. Yung babaeng balong ito sa ating ebanghelyo, ibinigay niya yung kaunting meron siya, nakita ng Diyos. Mga kapatid sa pananampalataya, harinawa sa ating pagbibigay, may pakita po natin na tayo po ay nakadepende sa Diyos. Kaya nga po, ikaw ay nagbibigay. Harinawa sa ating mga ginagawang pagbibigay, makita ng ating Panginoong Diyos at Kanyang bigyang biyaya upang yung mga inaasam-asam natin ay hindi mawala. Dahil sa diwa ng pagbibigay, nakikita ng Diyos ang ating pag-trust, pagtitiwala sa Kanyang kagandahang loob niya. Mga kapatid, paano ka nagbibigay sa Diyos? At ano ang ibinibigay mo sa Kanya? Sana makita niya kung ano ang ibinibigay mo sa Kanya. At sana sa Kanyang pagkakita, hindi ka mawawalan ng mga biyayang kinakailangan mo. Amen.